Nasa 6 na straight nang wala si Anthony Davis sa Dallas dahil sa injury at nakita pa sa mga clip na parang namamaga si Anthony Davis ngayon, parang lalong tumaba. 3-8 ang start ng season ng Dallas. Muntikan pa nilang mayari yung Bucks. Buti nakapunto si Ryan Rollins at itong si Kyle Kuzma. 116-114. Monster game pa rin para kay Giannis. 30 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 blocks at best game so far kay Kuzma na meron naman 26 points at 5 rebounds. Pinabuhat kay Plug yung buong Dallas team. Nasa 26 points, 9 rebounds at 4 assists. Isa sa best game niya so far. Nasa hot seat naman ngayon si Nico Harrison na sinasabing tatanggalin na ng Dallas bilang GM at executive. Nagiintay na lang ng ilang araw pero parang hindi rin magandang tanggalin si Nico Harrison dahil sa isang bagay. Hindi pa kasi nakaka-move on ng mga fans at buong NBA sa ginawa niyang one-sided trade kay Luka. Parang habang buhay at hanggang hukay niya dadalhin yun, lalo na kapag si Luka nag-champion pa. Pero dito tayo kay Nico Harrison na hindi alam kung tama yung sinabi niya after ng game versus dito sa Bucks. Ang sinabi kasi nitong si Nico Harrison, hindi niya iti-trade si Anthony Davis. Dyan nga nagsimula kaya sumama dahil sa trade kay Luka ang naging kapalit si Anthony Davis na laging sick leave. Siya pa yung merong pinakamalaking payroll kaya hindi alam kung tama ba yung sagot niyang hindi niya iti-trade si AD or dapat bang i-trade. Hindi na rin kasi masasagip ni Anthony Davis ang reputasyon ni Nico Harrison dahil galit ang mga fans sa kanya. Pwera lang siguro kung ma-i-trade si Anthony Davis at makakuha ng mas magandang kapalit. Or ma-i-flip ni Nico Harrison yung Luka trade. Binago na nga ng Dallas yung kanilang arena para makaiwas lang si Nico Harrison sa mga fans kapag lalabas siya ng dugout. Maganda naman kasi yung ginawa ni Nico Harrison na trade. Hindi nga lang para sa Dallas kundi sa buong NBA. 2 beses na kasing ginawa to ni Nico Harrison na napaganda yung liga. Ang una doon, yung kay Steph. Siya kasi yung executive ng Nike na binastos si Steph sa presentation. Kaya lumipat ng Under Armour. Kaya nagkaroon ng kalaban ang Nike. Imbes na Adidas lang. Naging $1 billion ang Under Armour dahil hindi nakuha ni Nico Harrison si Steph. Tapos nagsunodan na ang ibang mga brand. Yun din ang naging dahilan kung bakit lumipat di umano si Kevin Durant sa Golden State para mapigilan ang brand ni Steph. Yan yung conspiracy dati. Dahil merong mga report nun na hindi komportable si Kevin Durant na nakapokus dito kay Steph yung marketing ng NBA lalo na sa Under Armour pa. Si Nico Harrison din naman ang nag-present kay Steph nung Nike tapos ang nilagay niya sa presentation si Kevin Durant. Pangalawa, tinrade niya si Luka sa Lakers. Imbes na bumaba ang rating ng NBA ngayong season, tumaas pa kahit walang LeBron. Ang galing din ng mga galawan ni Nico Harrison. Yun nga lang, binabanatan siya ng mga fans ng Dallas. At least kahit may malungkot, may ginawa naman siyang sakripisyo. Nung mga nakaraan pa, kapag walang LeBron, bagsak ang rating. Ngayon, dahil sa ginawa niyang trade, napunta sa bigger market yung isa sa best player. Kahit si Dirk, hindi na rin makapagsalita ng maganda sa Dallas ngayon dahil nga sa nangyayari sa kanila Ito lang din yan, kapag tinanggal si Nico Harrison, hindi alam ang mangyayari kay Kyrie. Si Anthony Davis okay lang yun, pwede siya matrade sa ibang teams. Pero si Kyrie na inalagaan talaga ng Dallas mula nang matrade sa kanila dahil wala na rin masyadong command si Mark Cuban sa Dallas, tangi si Nico Harrison na lang ang nakabantay kay Kyrie. Kapag ang pumalit kay Nico Harrison ay hindi pabor kay Kyrie, another issue na naman ang pwedeng mangyari. Hindi pa nga bumabalik si Kyrie ngayon pero mukhang wala siyang babalikan kapag nangyaring inalis si Nico Harrison. Kaya Dallas din ang kumuha dito kay Kyrie mula sa Brooklyn ay dahil din sa pinagsamahan nitong si Nico Harrison at ni Kyrie sa Nike dati. Sa sinabi pa ni Nico Harrison na hindi niya iti-trade si Anthony Davis dahil naman sa 2 to 3 years naman daw kasi yung plano niya para makapag-content ulit ang Dallas. Ewan ko lang kung abutin pa si AD ng ganong katagal at ganong katagal din haharapin ni Nico Harrison yung galit ng mga fans. Tinalo niya pa yung gumawa ng Ghost Project. Sa ngayon, no timetable pa bago makabalik si Anthony Davis. Parang nagtatank lang ulit yung Dallas Pati si Anthony Davis damay na rin sa galit ng mga fans dito kay Nico Harrison na sinabing kapag natanggal si Nico Harrison bilang executive, ang unang dapat gawin ng Dallas i-trade si AD paalis ng Mavericks habang may value pa. Bago lang kasi tumaba si AD or nag-gain siya ng 20 pounds, base kay Sham, makakakuha pa ng 4 na first rounder ang Dallas.
Kung tinrade agad ng Dallas ng offseason si AD, ngayon mukhang bumababa ang value niya dahil sa issue ng injury. Meron din naman kasi makakasagip talaga dito kay Nico Harrison, si Flag, kung mabilisan siyang magiging all-star type player pero parang hindi interesado sa kanya ang NBA.